Good morning! Isa na naman pong pinagpala at puno ng biyayang umaga sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, at lalong-lalo na po sa ating mga estudyante sa Grace Academy Online. So kayo po ngayon ay nakatunghay sa atin pong pag-aaral sa maikling sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At tayo po ngayon ay nasa ika-6 na bahagi na po ng ating pag-aaral. Purihin ang Panginoon. So ngayon pong umagang ito ay simulan po natin ang ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito na muli pinagkalooban nyo kami ng lakas, ng sigla, ng buhay, upang sa ganon ay patuloy po kaming makapaglingkod sa inyo, at salamat din po sa pagkakataong ito na muli nyo na namang ipinagkaloob upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Muli, kinikilala po namin ang dakilang ministeryo ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Holy Spirit, guide us today. Lead us into all truths and continue to give us the spirit of revelation and understanding as we continue to study the letters of Paul, or the letter of Paul to the Philippians. And I thank you for everyone who are watching today. Hallelujah, that they have eyes to see and they have ears to hear, Father God. Thank you so much, hallelujah, that truly ang pag-aaral na ito ng iyong salita ay magiging mabunga, at sa iyo po namin inaalay o ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagluluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. So once again mga kapatid, welcome sa atin pong Grace Academy Online. At katulad po ng aking sinabi kanina, tayo po ay nasa ika-6 na bahagi na po ng ating pag-aaral dito po sa maikling sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. And today we're going to talk about Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Kung papamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umagang ito, ito po ay papamagatan nating Christ, hallelujah, the personification and the embodiment of the grace of God. Meaning, ang Panginoong Yesus, ang buhay niya sa kanyang pagkakatawang tao ay ang sagisag, simbolo mga kapatid, or nagsatao ng napakayaman, kamangha-mangha at walang limitasyong biyaya o pabor ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ulitin ko po, Christ is the personification and the embodiment of the grace of God. Okay, so simulan po natin ngayon ang ating pag-aaral in verse 5 mga kapatid, Philippians chapter 2 verse 5. Sabi po rito ni Apostol Pablo, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Wow! Napakaganda pong pangungusap. So himayin po natin ang salitang ito. Bibigyan ko po kayo ng iba-ibang translation para makita po natin ng mas maliwanag yung sinasabi po rito ni Apostol Pablo. Sa King James, ang nakalagay po is, "Let this mind." Sa NASB translation naman, hallelujah, I have this attitude. Meaning, it is in the present imperative. Yung pagkakagamit po ng salitang let this mind or have this attitude. And it means, hallelujah, it carries the idea, take note, of a commitment or a way of doing something as a lifestyle or a general habit. So kung titignan pala natin, nung sabihin ni Pablo na let this mind sa King James at sa ibang translation nakalagay, have this attitude. In the original mga kapatid, ang gusto talagang ipaabot ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay yun pong kaisiman na tayo po ay kinakailangang magtalaga ng ating mga sarili o gawin nating estilo ng pamumuhay o maging general habit po natin
yun pong ipinakitang attitude dito ng ating Panginoong Hesus sa mga talata na atin pong pag-uusapan. So it's more of an attitude than a way of thinking, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So take note of that. Then, kung titignan natin, Paul here was drawing on the attitude. Take note. Attitude that Jesus displayed toward us. So meaning, Philippians 2, 5 to 11, po parang nag-drawing si Apostol Pablo. Hallelujah. At i-display niya sa atin, sa mga talatang ito, yun pong attitude na mayroon ang ating Panginoong Hesus. For what reason, mga kapatid? Bakit niya ito ginawa? In order to encourage us to treat others with the same selfless love, mga kapatid. So kaya niya ipinakita sa mga taga-Pilipos ang larawang ito ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay para himukin tayo, para i-encourage tayo kung papaano rin natin tratratuhin ang bawat isa bilang mga taong na kay Kristo o bilang mga magkakapatid sa Panginoon. At dito po sa mga talatang ito ay makikita ho natin yun pong talagang sobra-sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin at yung yaman ng kanyang biyaya na talaga pong sukdulang inalay niya ang kanyang sarili para po sa ating lahat. Wow! Purihin ang Panginoon sa katotohanan na yan. That's why the NIV translation will tell us also your attitude should be the same as that of Christ Jesus. So take note of that, mga kapatid. So gusto po talaga ni Apostol Pablo nung isulat niya ito sa mga taga-Pilipos na ito yung makita na attitude po ng bawat isa sa atin. Yung katulad ng attitude na ipinakita ng Panginoong Hesus dito po sa kanyang pagkakatawang tao at eventually ay pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Now, some of you may be thinking of an scripture, hallelujah, that says we have the mind of Christ. Amen. And this is exactly found in 1 Corinthians 2:16. Sabi ko dito, who has known the mind of the Lord that He may instruct him? But we have the mind of Christ. So take note of that, mga kapatid. So, Paul, in his letter to the Corinthians, hallelujah, told them that they have the mind of Christ. So ano ibig sabihin nito sa buhay po natin ngayon bilang mga mananampalataya? It simply means that through the new birth, the Lord has given us the mind of Christ. So sa atin pong kapanganakang muli kay Kristo, hallelujah, ipinagkaloob na po sa atin doon ang kaisipan ni Kristo. Praise God. But, take note, it is still our choice to let this mind or attitude function in us, mga kapatid. So meaning, dahil po sa ating kapanganakan sa Diyos, tayo po ay mayroon ng attitude ni Kristo, mayroon na tayong kaisipan ni Kristo, naka-built-in na sa atin pong espiritu yon, mga kapatid. Kasi nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi po pira-piraso ang tinanggap nating Panginoong Hesus. Yung kanyang kabuuan ay tinanggap po natin, mga kapatid. Praise God. Kaya lang, makikita po natin that for this, hallelujah, to manifest and for this to function, upang ito po ay makita sa atin pong mga buhay bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan po na piliin natin na talaga pong ibuhay yung attitude na mayroon ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ni Paul doon sa mga taga-Pilipos, let this mind be in you. Take note, be in you. Ibig sabihin, ito yung attitude na dapat na makita sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus o bilang mga anak ng Diyos. Can I hear a good amen to that? Amen. Praise God. Hallelujah. Then, in verse 6, sabi rito ni Paul, who? So, pinapaliwanag niya na po rito. Ano ba yung attitude na mayroon ng Panginoon? Ano ba yung ipinakitang attitude ng Panginoon para sa atin?
So unang-una, sabi niya rito sa verse 6, who, although he existed, take note, in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, mga kapatid. Hallelujah! So, pag-usapan po natin, ano ang pinapakita rito ni Apostol Pablo? Hallelujah! Na ipinakita ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao, mga kapatid. So una, Paul here was saying that Jesus did not think it was unjust to be equal with God. Tagalogin natin yan. Hallelujah! So hindi po, pinapakita po rito ni Apostol Pablo na hindi sinasabi ng Panginoon na hindi matuwid yung maging kapantay niya ang Diyos, mga kapatid. Why? Because in reality, hallelujah, Jesus is equal with God because Jesus is God. Amen. So take note of that, mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoong Hesus, hallelujah, sa simula't simula ay kasama na siya ng Diyos. At siya po ay kapantay ng Diyos. Amen. Jesus is equal with God. Mahalaga po ito, mga kapatid. Praise God. Kaya nga sabi ni Juan sa kanyang sulat, sa unang 1, Kapitulo 1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And take note of the last part. And the Word was God. Amen. So we all know that the Word here is none other than the Lord Jesus. At sinabi rito ni Apostol Juan na ang Panginoong Hesus hindi lang siya kasama ng Diyos, kundi siya ay Diyos, mga Amen. kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ko rito, in the form of God. Take note. In the form of God. So this describes Jesus' pre-incarnate existence. So meaning, bago pa man nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, siya na po ay katulad ng Diyos. Amen. Mayroon nasa kanya na yung anyo ng Diyos or katulad na siya ng Diyos, mga kapatid. So we must remind ourselves that Jesus, mahalaga ito, Jesus did not begin His existence in the manger, Yes. but is eternal God. Amen. So, mahalaga po na maintindihan natin, mga kapatid, lalo na sa atin, ang mga nag-aaral ng Biblia, na ang existence ng Panginoong Hesus ay hindi nagsimula doon sa sabsaban nung siya ipinanganak. Kundi ang existence ng Panginoon ay katulad ng sa Diyos, eternal, without beginning, without end, mga kapatid. Hallelujah. Why is that? Because Jesus is God. Amen. Sabihin natin, Jesus is God. Jesus is God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. The word form, para mas maging maliwanag sa atin, the word form here, remember? In the form of God. Praise God. So si Jesus ay nakita sa anyo ng Diyos. Now, yung pong salitang form dito ay mahalaga kung tignan natin yung original na salin nito. So this word form is the Greek word morphe. Yan. At anong ibig sabihin ng morphe? Morphe is the essential form which never alters. Ibig sabihin hindi nababago. Now, there is another word for form and that is sema. Sema is the outward form which changes from time to time and from circumstance to circumstance. So dalawang salita, morphe at sema. Now, pag tinignan po ninyo, yung word na form dito is not sema. Kasi yung sema, ito'y isang anyo na nababago-bago as time pass by or dahil sa mga pangyayari, na-alter siya, nababago siya. Pero yung word na ginamit po rito, when Paul said that he was found in the form of God, yung salitahong form na ginamit sa paglalarawan sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao ay yung salitang morphe. Nang ibig sabihin, hindi ito pwedeng mabago. Wow! Amen. Praise God! Hallelujah! So God has a form. And Jesus Christ exists in this form of God.
Amen. Yun pong mga naka-open and close parenthesis, ito po ay mga quotation natin sa mga kinikilalang mga theologian, mga kapatid. Praise God. Katulad po ito, galing po ito kay Lenski, isang well-known theologian din po siya. So from this explanations na pinakita po natin, this word, the word morphe, alone is enough to refute the claim of modernism that our Lord emptied himself of his deity when he became man. Amen. Kasi po mayroong aral din na ganyan. Once upon a time, I believe in this teaching, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga si Bishop Noel, medyo nagkaroon kami ng konting paliwanagan dito. Kasi isa po ako dati doon sa naniniwala na nung si Jesus ay nagkatawang tao, totally inalis niya yung kanyang buong pagka-Diyos, mga kapatid. At naging tao lamang siya. So yun yung aking stand before. Hallelujah. But as I continue studying, mga kapatid, kaya nga mahalaga po yung nag-aaral tayo para mas lumalawak yung ating kaalaman. I found out, mga kapatid, na ang Panginoong Yesus, although the word emptied ay ginamit po, mga kapatid, hindi ito nangangahulugan na talagang inalis totally ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos, which is the claim of modernism, mga kapatid. Hallelujah. Dito sa ating pag-aaral na ito, makikita po natin na yun pong pagiging tao ng Panginoon was only added. Hallelujah. Doon po sa kanyang pagiging Diyos na. So hindi po accurate, yun pong talagang totally ay inalis ng Panginoong Yesus ang kanyang pagiging Diyos. Makikita po natin yan as we continue our study. Hallelujah. Kaya nga dito sa verse 7, makikita nyo yung word na emptied. Christ emptied himself. Take note. Taking the form of a bondservant, being made in likeness of man. However, in other translation, in King James, iba ang sinasabi. Ang sabi po, but made himself of no reputation, and took upon him the form, take note, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Praise God. So, tingnan po natin ang higit na paliwanag dito po sa talatang ito, mga kapatid. So, the whole point of Paul's statements is to show us how much Jesus humbled himself for our sake. Amen. So, ang pinakapunto po ni Apostol Pablo sa kanyang paglalarawang ito sa ating Panginoong Yesus ay para ipakita sa atin yung talagang pagpapakababa. Hallelujah. Pagpapakumbaba. Jesus is stooped so low, mga kapatid, na talagang mula sa kanyang napakatayong, pinakamataas, wala nang higit pa sa kanyang kalalagayan bilang isang Diyos, siya po ay nagkatawang tao alang-alang sa atin. Amen. Take note, alang-alang sa atin. Amen. It was not for His sake, but for our sake, mga kapatid. Praise God. So the example is seriously weakened if it is presumed that Jesus wasn't God. So, kung ipipresume po natin na ang Panginoong Yesus ay hindi siya Diyos sa simula't simula, ay hindi magiging mahina po. Yun pong halimbawang ipinapakita ng Panginoon sa kanyang pagpakababang ginawa. Pero dahil maliwanag na ipinakita muna ni Apostol Pablo na ang Panginoong Yesus, hallelujah, sa kanyang talagang tunay na kalalagayan ay Diyos. Pero bagamat siya'y Diyos, ay kinuha niya ang anyo ng tao, makikita po natin doon yung talagang sobrang pagpapakumbaba na ginawa ng Panginoong Yesus para po sa atin or alang-alang sa atin. Can I hear a good amen? Amen. Hallelujah. So the Greek word, hallelujah, yun pong word dito na He emptied Himself, because this is the popular translation. Ito ho yung madalas na ginagamit whenever Ephesians 2:5-11 is being discussed, mga kapatid. So, mag-aral tayo ng konti.
So the Greek word for emptied is kenosis. And it came, hallelujah, dito po galing yung idea, yung kaisipan, that Jesus' incarnation was essentially self-emptying. Praise God. So dito po galing yung kaisipan o yung turo na sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus ay talagang inempty niya. Ibig sabihin ng inempty, inalis niya talaga yung kanyang pagiging Diyos. Walang natira sa kanya bilang isang Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Yun po yung paliwanag, hallelujah, ng mga nag-i-embrace dito sa kenosis theory ng ating Panginoong Hesus. Na sa kanyang pagkakatawang tao, totally, completely, hallelujah, tinanggal niya yung kanyang pagiging Diyos at siya ay naging tao lamang. Now, pag-aralan po natin ng lubos ito. Now, take note, Jesus did not and could not become less God in the incarnation. Ito po unang punto. Ang Panginoong Hesus, hindi siya naging mas mababa sa Diyos nang siya ay nagkatawang tao. Kaya nga sabi rito, He thought it not robbery to be equal with God. Why? Because in reality, He is really equal with God, mga kapatid. Because Jesus is God. Although, ako po ay sumasang-ayon doon sa kaisipan, hallelujah, na sa kanyang pagkakatawang tao, He did renounce. Take note, some of the rights of deity. At makikita natin yon as we progress sa ating pag-aaral. Hallelujah. And humanity was just added to His nature. So, mas tinatanggap ko po yung kaisipan na kinontrol ng Panginoon. Hallelujah. May mga bagay sa kanyang sarili bilang isang Diyos na hindi niya ginamit nung siya po ay nagkatawang tao. Because remember, hallelujah, kung siya ay Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. He cannot die. Amen. If He is God, mga kapatid. So there is part of Him being God na nirenounce niya yung karapatan para talagang magawa niya yung pagtubos para sa atin, mga kapatid. Amen. At yan po ay higit na magiging maliwanag as we progress. Kaya umantabay po kayo ng mabuti dito sa ating pag-aaral na ito. Praise God. Hallelujah. Now, you will also notice that the decision for Jesus to become flesh or take upon Himself the form of a man was not forced upon Him. Hindi ito ipinilit ng Diyos sa Kanya o ng Ama sa Kanya. He willingly chose it, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Meaning, it was of His own volition. Kapasyahan ito ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Now, take note of the word of the phrase, taking the form of a bondservant. Hallelujah. Now, taking the form of a bondservant does not imply exchange, but addition, mga kapatid. So, hindi nung sabihin rito, He took upon Himself the form of a servant, hindi niya pinagpalit yung kanyang kalalagayan bilang isang Diyos. So, there was no exchange took place in the incarnation. What happened in the incarnation is addition. Hallelujah. Yung humanity ni Jesus was added to His being deity or being God, mga kapatid. That's why He became, the Lord became the servant. Take note. Hallelujah. Siya ay Panginoon, pero siya ay naging alipin, hallelujah, sa kanyang pagkakatawang tao. Pero siya pa rin ay Panginoon. Kaya lang, sa kanyang pagkakatawang tao, ang nakita natin sa Kanya, ang nakita ng tao sa Kanya, ay yung pagiging isang alipin. Can I hear a good amen to that, mga kapatid? Hallelujah. And then, the phrase, made in the likeness of man. Take note, made in the likeness of man. So, meaning, the highest became the lowest, mga kapatid. Amen. So, siya yung Diyos na pinakamataas sa lahat, pero naging napakababa siya dahil nagkatawang tao po siya. Now, all this was done because of God's great love for us, mga kapatid. And this is truly amazing grace. Hallelujah. Amen.
na yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, yung Panginoon ng mga Panginoon, yung Hari ng mga hari na sinusunod ng lahat ay nagpakababa. Hallelujah! Upang tayo ay kanyang maabot, upang tayo ay kanyang matubos, at muli niya tayong maibalik doon sa ating orihinal na kalalagayan, kaisa ng Diyos, kapamilya ng Diyos. Wow! Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga sabi ko po sa inyo, ito pong paglalarawan na ito ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nagpapakita na si Jesus, ang ating Panginoon, ang siyang tunay na nagsakao. Siya yung tunay na simbolo, siya yung tunay na sagisag ng biyaya ng Diyos. Amen. Wow, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Then, we go now into verse 8 where Paul said, Hallelujah, being found in appearance as a man, Jesus humbled himself by becoming, take note, obedient to the point of death, even the death on a cross. Amen. So dito po sa talatang ito, ay higit na magiging maliwanag sa atin yung extent, hallelujah, ng self-emptying ng ating Panginoong Hesus. Mas magiging maliwanag sa atin dito, yun pong bahagi, parte ng pagiging Diyos ng Panginoong Hesus na hindi niya in-exercise yung kanyang karapatan, hallelujah, para kanyang magampanan yung pagtubos para sa atin bilang isang tao. Amen. Kasi po mahalaga na ang tutubos sa tao ay tao rin. Bakit? Ang tao ang nagkasala. Amen. Kaya lang itong taong ito, kakaiba siya. Dapat sinless siya. Wala siyang kasalanan. Kasi paano mong tutubusin, hallelujah, yung kasalanan kung ikaw mismo may bayad ng kasalanan. Amen. Kaya nga napakaalaga yun pong aral tungkol sa incarnation, na sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, hallelujah, hindi po siya galing sa binhi ni Joseph o sa binhi ng tao. Bakit? Mayroon pong bahid na yun ng kasalanan. Hallelujah. Siya po ay mula sa Diyos, mga kapatid. Kaya sabi niya, I came from above, mga kapatid. So meaning, ang Panginoong Hesus, though He was conceived in the womb of Mary, mga kapatid, hallelujah, wala siyang bahid ng kasalanan. Take note of that, mga kapatid. Hallelujah. So, when Jesus became a man, ito yung incarnation, He was still, listen to me, 100% God in His Spirit. So, sa Espiritu ng Panginoong Hesus, siya po ay 100% na Diyos. Banal, matuwid, hallelujah, may buhay na walang hanggan, but His physical body was 100% human. So take note of that. Kaya nga po mahalaga yung pag-aaral ng spirit, soul, and body, mga kapatid. Hallelujah. So sa Espiritu ng Panginoong Hesus, dahil yun po, nung po ang Panginoong Hesus ay kinuha niya ang anyo ng tao, ano ba ang kabuuan ng tao? So ang tao po ay may espiritu, mayroon siyang kaluluwa, mayroon siyang katawan. Nakita ba natin ito sa Panginoon? Yes. Hallelujah. He can commune to the Father through His Spirit, mga kapatid. He can make decisions. Hallelujah. He has feelings, mga kapatid. Mayroon siyang damdamin, mayroon siyang kapasyahan. Hallelujah. Mayroon siyang physical na katawan. So meaning, when He took upon Himself the form of a man, mga kapatid, or the likeness of man, Jesus has a spirit, He has a soul, and He has a body. Amen. Bilang tao, mga kapatid. But take note, hallelujah, when He became a man with a spirit, soul, and body, He was still 100% God in His spirit. Amen. Praise God. At makikita rin po natin, in His physical body, He is 100% human. Hallelujah. His body was sinless, but it was still flesh and subject to the natural things everyone experience. Amen. Kaya nga sabi ng aklat ng Hebreo, He is able to save us. Those who are being tempted, hallelujah, why? He was also tempted just like as we are, mga kapatid.
So meaning, talagang ang Panginoong Hesus ay sa kanyang pagiging isang tao, sa pisikal mga kapatid, ay talagang nakaranas din siya ng mga tukso, hallelujah, ng mga pagsubok na dinadanas at pinagdadaanan ng tao. Ang maganda lang, in all this, Jesus, hallelujah, remain sinless, and He always comes out victorious sa mga tukso at mga pagsubok na kanyang kinaharap sa buhay. Can I hear a good amen? Amen. Hallelujah. So dito makikita ho natin yung extent ng self-emptying ni Jesus. Now, take note, when God sits enthroned in heaven's glory, there is no one He obeys. So si Jesus, sa kanyang kalalagayan bilang isang Diyos, mga kapatid, wala siyang dapat sundin. Bakit? Siya na yung pinakamataas sa lahat eh. Amen. So, sinong susundin niya when He is the highest, mga kapatid? Hallelujah. Pero sa kanyang pagkakatawang tao, mga kapatid, so when Jesus had to leave heaven's glory, ito yung kanyang pagkakatawang tao, and being found in appearance or likeness as a man in order to become obedient. Praise God. So, kaya mahalaga ho yung pagkakatawang tao ng Panginoon. Hallelujah. Bakit? Doon lang magaganap yun pong sinasabi rito na pagsunod niya. Yung obedience niya. Na yung obedience na yon ay nagdala hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Are you still following me, mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. That's why in Hebrews again, chapter 5, verse 8, ito mababasa natin. Although He was a son. Hallelujah. He learned, take note, He learned obedience from the things which He suffered, mga kapatid. Praise God. So this talks about His becoming a man or taking upon Himself the likeness of man, mga kapatid. Hallelujah. Natutunan niya ang pagsunod, hallelujah, sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang, hallelujah, pinagdaanan, mga kapatid. So, one key to Jesus' obedience on earth, hallelujah, was the endurance of suffering. Amen. This was something He could only learn by experience after the incarnation, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So dito makikita po natin na when it comes to endurance of suffering, hallelujah, and learning obedience, mga kapatid, Jesus did not exercise His right, hallelujah, being God, mga kapatid. Bagkos, anong ginawa niya? He emptied Himself of the power of that right so that He can learn obedience as a man, mga kapatid. And as a man, hallelujah, because sa kanyang pagiging Diyos, hindi siya pwedeng mag-suffer. Hallelujah. How can God suffer, hallelujah, when you have everything? When you controls everything? When you rule over everything, mga kapatid? But Jesus, being God, did not exercise that power or that right. He emptied Himself, hallelujah, sa mga bagay na ito para magawa niya, hallelujah, yun pong gagawin niyang pagtubos sa tao sa pamamagitan ng mga sufferings na kanyang pagdadaanan at pagsunod sa kalooban ng Diyos, hallelujah, para po tayo ay kanyang muling maibalik sa Diyos. Wow, Amen. palakpakan nga po natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, if you remember, yesterday, I post a truth, mga kapatid, about the graces of Christ in the believer. Nilagay ko po dito, God's grace is wrapped up in a person. Amen. And who is that person? Jesus. Jesus. Ibig sabihin, nakapaloob. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ko po sa inyo, He is the personification. Siya yung nagsatao. Siya yung sagisan. Embodiment. Siya yung simbolo ng biyaya ng Diyos. Amen. And if you remember, doon sa Philippians chapter 1, verse 1 to 4, ay ipinakita roon ni Apostol Pablo ang mga biyaya ni Kristo sa mga mananampalataya, mga kapatid. Hallelujah.
Ano po yung being like-minded? Kaya nga sabi niya sa verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Lahat po ito mga kapatid ay nakita natin, hallelujah, sa katauhan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagiging isang tao mga kapatid. For what purpose? Para ipakita sa atin na ito yung attitude, ito yung estilo ng pamumuhay na dapat nating ibuhay mga kapatid bilang mga anak ng Diyos. At lahat ng ito ay tinanggap natin bilang regalo ng Diyos or bilang biyaya ng Diyos sa mga buhay po natin. Amen. Hallelujah! Kaya nga, Jesus is the supreme example of selflessness and putting others ahead of himself, mga kapatid. Kaya sa buhay ng Panginoong Hesus, nakita natin yung sukdulang halimbawa, hallelujah, ng selflessness o pagbibigay ng halaga sa iba bago ang sarili, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. We see clearly from Jesus' example that the way to exaltation in God's kingdom comes through humility and servanthood to others, mga kapatid. Amen. So kaya po, ginawa ito ng Panginoong Hesus at nilarawan sa atin ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang sulat sa mga taga-Pilipos ay hindi lamang para makita natin ang sukdulang halimbawa ng ating Panginoong Hesus, hallelujah, sa hindi pagiging makasarili at pagbibigay ng halaga sa iba bago ang sarili, mga kapatid, kundi para ipakita rin sa atin, hallelujah, na ang promosyon, hallelujah, sa kaharian ng Diyos ay mangyayari sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa iba. Unlike the world, mga kapatid, sa mundo, iba. For you to be promoted, kinakailangan talagang itaas mo yung sarili mo. Ipakita mo na ikaw yung pinakamagaling. Hallelujah. At maraming mga sumusunod sa iyo, marami kang follower. Yun po ang paraan ng mundo. Para ikaw ay maging sikat. Para ikaw ay kilalanin. Pero sa kaharian po ng Diyos, kakaiba. Hallelujah. Ito po'y nangyayari sa pamamagitan ng kapakumbabaan at paglilingkod sa iba. Amen. That's why no wonder Apostle Peter told us, mga kapatid, God gives what? More grace to the humble. So meaning, habang tayo po pala ay nagpapakumbaba, habang, hallelujah, binibigyan natin ng halaga yung iba, bago ang sarili natin, mga kapatid, ano ang nangyayari? Lalo tayong binubuhusan ng biyaya ng ating Ama sa langit, mga kapatid. Amen. More grace will come to us. More favor will come to us. More blessing will come to us, mga kapatid. Hallelujah! Kaya napakahalaga po na sa ating buhay, bilang mga anak ng Diyos, manatili po tayong mapagpakumbaba at naglilingkod para sa iba. Amen. Alam nyo ba, to be honest with you, kagabi, I already talked to my wife and told her na masama ang pakiramdam ko. Talagang masakit yung aking mata, madaling mapagod. I'm not really feeling well yesterday. Kaya sabi ko, hindi muna ako magtuturo bukas. So, dapat kaninang umaga popost na lang ako na I will not be teaching today. Pero ako po ay hindi na makatulog around 4:30 in the morning. Hindi na ako makatulog. And the Lord was just keep reminding me of these scriptures that I want to share with you, mga kapatid. Hallelujah. So I made the decision na bago mag-alas 5, tumayo na po ako at naghanda na po ako. Bakit, mga kapatid? Because in my heart, hallelujah, this is my calling. Amen. Ano ba ang calling ko, mga kapatid? Magsilbi sa inyo. Amen. How can I serve you? Hallelujah. Through the gift that God has given me. So ano ba yung kaloob na binigay sa akin ng Panginoon? Mangaral ng salita ng Diyos. Magturo ng salita ng Diyos. So bagamat yung aking katawan ay tila bagang ayaw, mga kapatid, but my spirit is very much willing. Amen. So tumayo po ako, pumarap ako sa aking computer, and praise God. Natapos ko po ang pagpipreparang lahat ng ito nang hindi po ako nakaramdam ng pananakit ng nerve sa akin pong mga mata.
Purihin po ang Panginoon. Hallelujah sa bagay na yan, mga kapatid. Praise God. So ulitin ko po, mga kapatid, ibinigay ni Paul ang larawang ito para maging sukdulang halimbawa natin. Pag sinabi yung halimbawa, ito isang bagay na tutularan natin. Amen. Ito isang bagay na gagawin din natin Amen. bilang mga taong na kay Kristo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah. And take note, the obedience na ipinakita rito ng Panginoon to the point of death, even the death of the cross. Wow! Hallelujah! Yung pagsunod na ginawa ng Panginoon, hallelujah, na resulta ng kanyang kapakumbabaan, mga kapatid, or pagpakababa, ay hindi lamang sa punto ng kamatayan, kundi yung pinaka-shameful na kamatayan ng mga panahon na yon, mga kapatid. Death of the cross, or death on the cross, mga kapatid. Hallelujah! Do you know that crucifixion at that time was such a shameful death, mga kapatid? Amen. Hallelujah. And it shows that there is no limit, listen to this, to what God will do or can do to demonstrate His love and grace to man. Amen. Hallelujah. So yun pong kamatayan, hallelujah, ng ating Panginoong Hesus na pinaka-nakakahiyang kamatayan ng mga panahon na yun, ay kanyang ginawa, mga kapatid, para ipakita sa atin na walang limitasyon ang pwedeng gawin ng Diyos o magagawa ng Diyos para lamang maipakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal at gaano kayaman ang biyaya niya sa tao. Amen. Wow! Thank you, Purihin Lord. ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Salamat, Panginoon sa Lord. katotohanan na yan, mga kapatid. Hallelujah! Truly, God so loved us, and truly, God is so gracious to us, mga Amen. kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! So, Paul's example of Christ's humiliation is not only a lesson in Christology, mga kapatid, but also an example to all believers of what greatness is. So, do you want greatness, mga kapatid? Greatness is already in you. It's Amen. already in us, mga kapatid. Ready to come out. Hallelujah. Just make a decision. Hallelujah. Na ito yung attitude. Ito yung klase ng pag-iisip. Hallelujah. Na ibubuhay natin sa pang-araw-araw bilang mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. So let this attitude of heart continue to motivate all true believers in Jesus Christ, mga kapatid. Nawa ito pong mga katotohanan ito, itong mga aral na ito na binabahagi ko sa inyo, hallelujah, which is an attitude of the heart, will continue to motivate all of us who are in Christ Jesus, mga Amen. kapatid. Hallelujah. Huwag lang natin ito makita na magandang paglalarawan sa ating Panginoong Hesus, kundi ito po ay mag-motivate sa atin. Ito yung talagang magtulak sa atin, mga kapatid. Mag-encourage sa atin para patuloy nating ibuhay ang buhay ng Panginoong Hesus na nasa atin. Praise God. Then we go now into verse 9. Therefore, ano ngayon na naging resulta? Sa pagpapakababang ginawa ng Panginoong Hesus at pagsunod hanggang sa kamatayan sa krus, mga kapatid. Paul said, therefore, God, take note, exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. So this is not something that Jesus did for Himself. This is something that the Father, hallelujah, did to Him, mga kapatid, because of the humility and the perfect obedience that Jesus did, hallelujah, even hanggang doon sa kamatayan sa cross, mga kapatid. So because of Christ's humility and obedience, ano po ang ginawa ng Diyos? God, the Father, has given Him a name that is above every name in heaven, in earth, and under the earth, mga kapatid. Hallelujah! Sa tatlong daigdig, ibinigay ng Ama ang pangalang Jesus sa ating Panginoon upang ito ay maging pinakamataas sa lahat ng klase ng pangalan. Hallelujah! Meaning there is no exemption for anyone or anything
from coming under the lordship of Jesus. Jesus is Lord of all, mga kapatid. Amen. He is Lord in heaven, He is Lord on earth, and He is Lord under the earth. Purihin ang Panginoon. Then in Philippians chapter 2 verse 10, sabi po rito, and at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Amen. Wow, mga kapatid. So Jesus has not only been exalted above every being that has a name, but He is also highly exalted above anything else that can be named, mga kapatid. So hindi lamang itinaas ang pangalan ng Panginoong Yesus, hallelujah, sa mga taong may pangalan, kundi sa lahat ng bagay na pwedeng bigyan ng pangalan. Amen. Wow. So anong ibig sabihin niyan? If you can put a name on it, Jesus is above it. Amen. That's why sickness, poverty, Amen. depression, Amen. anger, lack, coronavirus, mga kapatid, everything has to bow its knee to the Lordship of Jesus. Amen. Hallelujah. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi tayo ang luluhod sa karamdaman. Hindi tayo ang luluhod Yes. sa Amen. kahirapan. Hindi Lord. tayo ang luluhod sa depression, mga kapatid. Hindi tayo ang luluhod sa coronavirus. Hallelujah. No, mga kapatid. Ano ibig sabihin ng luluhod? Ibig sabihin, ikaw ay magmamakaawa. Ikaw ay kikilalaanin mo itong mga bagay na ito na mas mataas kaysa sa iyo. That's why you bow. No. Hallelujah. Praise God. The name of Jesus was given to the church as His possession. Amen. Take note of that. Ang pangalan ng Panginoong Hesus na pinakamataas sa lahat ng pangalan ay ibinigay ito sa lahat ng mananampalataya bilang pag-aari nila. Amen. So we possess the name of Jesus. We have the right, hallelujah, and the authority to use this name that is above every name, mga kapatid. Amen. Upang anuman yung mga kinakaharap natin, sakit man ito, karamdaman man ito, kahirapan man ito, o anuman yan, mga kapatid, na nagpapahirap, nagdadala, hallelujah, ng hindi maganda sa buhay natin, sa pamilya natin, sa kabuhayan natin, lahat ng yan luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Wow, purihin ang Panginoon, Thank you, mga Lord. kapatid. Hallelujah. That's why those who deny His rightful claim to the lordship of their lives will suffer for it in this life as well as the next, and will still have to bow their knees to His authority anyway. Kaya nga po yung mga nagre-rebelde sa Panginoon, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon, mga kapatid, dito pa lang sa mundong ito, they will already suffer. But not just in this world, mga kapatid. Even in the next world, they will continue to suffer. Hallelujah. And yet, they will still bow their knees to the authority of Jesus, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So there is nothing to gain and everything to lose if people refuse to make Jesus their Lord, mga kapatid. Hallelujah. Walang pakinabang. Lahat ay kawalan kapag kang isang tao ay tumanggi siya na kilalanin si Jesus bilang kanyang Panginoon. Amen. Pero ikaw at ako na kumilala sa ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, hindi lamang ikaw binigyan ng kapangyarihan at pribileyo, kundi lahat ng pagpapala, lahat ng pabor ay susunod sa iyo, hallelujah, dahil sa iyong pagkilala na si Jesus ay iyong Panginoon sa iyong buhay. Amen. Purihin ang Hallelujah. Panginoon. Then, in closing, mga kapatid, verse 11, sabi rito, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen. So, anong magbibigay ng kaluwalhatian sa Ama? Hallelujah. Yung ikumpisal, ideklara, hallelujah, ng isang tao na si Jesus ay kanyang Panginoon. So, here, Paul has no doubt who is really Lord, mga kapatid. Not Caesar, whom he will stand trial before. Caesar may be a high name, but it is not the name above all names. The name which belongs to Jesus Christ only, mga kapatid. And you know what? Alam niyo ba na dumating sa panahon na si Caesar ay dapat
luhuran ng lahat. Dapat ay kilalanin ng lahat na Panginoon. Pero purihin ng Diyos na yun pong mga tao, hallelujah, na kumilala kay Jesus bilang kanilang Panginoon dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo, mga kapatid. Alam niyo ba that they never bow to Caesar? They will never say that Caesar is Lord, mga kapatid. At yan po ang naging dahilan why many, hallelujah, sa ating mga kapatiran noong mga panahon na yon became martyrs, mga kapatid. Hallelujah. Sila'y mga kinulong, sila'y mga hinagupit sa kulungan, pinakain sa mga leon na gutom. Yung iba naman po ay ginawang mga sulok. Hallelujah. Itinali sila sa krus at pagkatapos sinindihan po sila, mga kapatid. Ginawa po silang mga sulok. For what reason? Because they never bow to Caesar. They never, hallelujah, confess that Caesar is Lord. Hallelujah. They only confess Jesus is the Lord, mga kapatid. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga in closing, I want to quote this scripture in Romans 10 verse 9 to 10, mga kapatid. Anong sabi ni Paul sa mga taga-Roma? That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, not Amen. Caesar, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Amen. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Amen. Purihin ang Hallelujah. Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Indeed and truly, Jesus is Lord. Amen. Let's continue to confess Him, hallelujah, as our Lord in every area of our life, mga kapatid. And every name will bow down to that name of Jesus. Amen. Wow, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Let me just pray. Manalangin po tayo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa napakagandang paglalarawan na ito Amen. ni Apostol Pablo sa buhay ng pagkakatawang tao ng aming Panginoong Hesus hanggang sa kanyang sukdulang sakripisyo ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat na ito po ay paglalarawan ng iyong napakayamang pagmamahal sa amin. Hallelujah, at kamanghang-manghang biyaya para sa amin. Dakilang Diyos, hallelujah, I just pray that today, ito pong mga larawang ito na nakita namin sa buhay ng Panginoong Hesus, ay nawa, ito rin po ang maging attitude ng bawat isa sa amin na mga Amen. anak kay Kristo. Tulutan niyo po, Ama, hallelujah, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na ito po ay maipamuhay namin sa araw-araw. Hallelujah. Upang ang mundo ay makakita ng isang magandang ihemplo, ng isang magandang halimbawa na kanila rin pong susundan, hallelujah, at nanaisin na makamit sa kanilang mga buhay. At alam po namin ang lahat ng ito ay biyaya mo sa amin. Hindi namin ito kaya sa aming mga sarili. Pero dahil po kay Jesus na nasa amin, maghagawa namin ang lahat ng bagay. Hallelujah. Maraming pong salamat. Pinagpala niyo po ang aming pag-aaral na ito ng inyong salita. At muli, sa iyo po namin, Ama, ibinibigay ang lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, at ang lahat ng kaluwalhatian sa tanging pangalan, hallelujah, Amen. ang pangalang makapangyarihan sa lahat ng mga pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So minsan pa, mga minamahal kong kapatid, maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at pakikisa sa amin sa pag-aaral na ito ng salita ng Panginoon. At nawa, hallelujah, kayo po'y tunay na mga pinagpala. Lagi po nating tatandaan, only Jesus. God bless you all and we love you in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.